Ano yung problema? Dati, hindi naman nag-aabuso ang ating mga mambabatas. Pero ngayon, grabe, parang tuwang-tuwa pa sila, di ba? Natatawa pa sila pag meron silang na-o-oppress. Political pressure. Yung threat na hindi na sila iboboto ng electorate. Yung mga tipong galit na galit, yung mga botante, sino ba itong mga to? Ba't ang kapal ng mukha ng mga ganito? It translates into a loss of. Pero ngayon, nowadays, hindi na tinutubuan ng hiya ang ilan sa ating mga mambabatas. Hindi na po sila tinatalaban ng ganong klaseng political pressure. Kailangan may due process. O di napagsabihan pa sila, di ba? Pero ngayon, kahit may kahit wala man lang bahid ng due process, maya't maya, contempt. Nasa revised penal code po yan. Ang revised penal code ipinasa noong 1930. Kasi ang unang reaction ng mga tao, yan kasi constitution yung Cory Constitution kasi kasalanan nila yan. Yung Makabayan Block kasi gawa nila yan. Excuse me, matagal na po. Yung parliamentary immunity na yan. Kahit dun sa sa Europa may ganyan. Sa saligang batas ng US may ganyan. Bakit ko binabasag yung mga argumento ninyo? Nang sa gayon, pwede natin puntiryahin yung totoong problema. Huwag po tayong knee-jerk reaction, kasing constitution. Basahin nyo muna. Tignan ninyo kung saan nanggaling. Matagal na po yung doktrina na yan at mayroon naman po talagang dahilan for that. Ano yung problema? Dati, hindi naman nag-aabuso ang ating mga mambabatas. Pero ngayon, grabe, parang tuwang-tuwa pa sila, di ba? Natatawa pa sila pag meron silang na-o-oppress. Tuwang-tuwa pa sila, pagtatanong pa, bagong kulit ka ba? Connection. In a section, harassment kaya yun. Di ba? Nakakala ni Congressman, ganda-ganda natin yun In an ordinary employer-employee relationship, teacher-student relationship, or any relationship where there is an imbalance, that would be sexual harassment. Ano ba? Wala ba silang limits? Yung mga kongresista, nakita ko kasi, why are you asking this? Ano yan? In aid of legislation ba yung mga ganyang salita na yan? Is that even reasonable? Ganda natin ngayon. Palibasa, hindi pa natin nare-recognize yung mga ganyan mga breach na ganyan, overstepping bounds na ganyan. Hindi natin nare-recognize, hindi pa tayo sanay. Pero bawal yun, Yun nga lang, may parliamentary immunity. But, ang problema, hindi yung batas matagal na yung batas. May doktrina nga yan, and almost universally may ganyan. May ganyan sa US Constitution, may ganyan yung mga nasa Europa. Ano yung difference? Bakit sa US, somehow, it doesn't work all the time, no? Somehow it works. Sa Europe, lalong-lalo na. Alam niyo kung bakit? Because there is such a thing as political pressure. Ano yung political pressure? Yung threat na hindi na sila iboboto ng electorate. Yung mga tipong galit na galit, yung mga botante, sino ba itong mga to? Ba't ang kapal ng mukha ng mga ganito? It translates into a loss of votes. That's what we call political pressure. O yung malakas na panawagan na sino ba to? Tanggalin nyo nga yan sa kanyang chairmanship, tanggalin nyo nga yan sa ganyan. Pag malakas ang boses ng mga tao, nagka-create ng pressure yan. And so, in a place where may hiya ang mga legislators natin, it works. Pero ngayon, nowadays, hindi na tinutubuan ng hiya ang ilan sa ating mga mambabatas. Hindi na po sila tinatalaban ng ganong klaseng political pressure. Now, examinin natin kung bakit tila ngayon, nowadays, parang ang lala. Compared pa sa dati, partida yan dati, Korte Suprema pa nagpaalala sa Senado. Hindi nyo pwedeng basta-basta ipakulong si Lincoln kung mag-i-impose kayo ng contempt, kailangan may due process. O di napagsabihan pa sila, di ba? Pero ngayon, kahit may kahit wala man lang bahid ng due process, maya't maya, contempt, i-detain yan.
Tapos gusto pa nila dun sa mga pinakamadutuming mga kulungan para lalong mapahirapan yung resource person, para lalong ma-oppress, para may takot. Sasabihin, baka dyan sa mga kulungan na yan, delikado dyan. Dumi-dumi dyan, ano ba kayo, yung mga galis-galis. Totoo yan, ha? Maraming skin diseases sa area na yan, sa mga lugar na yan. So, sa ibang mga lugar, sa ibang mga jurisdictions, ang parliamentary immunity hindi nagagamit para mang-abuso ng resource persons. Instead, may konting control yung mga kongresista o senador o mga mambabata sa ibang bansa kasi may hiya sila. At nararamdaman nila yung political pressure. Kasi nga, pag nagagalit yung mga taong bayan sa kanila, it turns into lack of votes. Hindi na sila iboboto. Hindi na sila susuportahan. Pag naaalala yan sa susunod na eleksyon, tanggal na sila. Tayo, maikli ang memories natin. Hindi natin parating naaalala yung mga kasalanan nitong mga mambabata sa atin. Xenophobia, which is out-and-out racism, sexual harassment, okay? Ano pa? Yung mga violation ng due process, libel, these things, these congressmen should have felt the brunt of the law were it not for their parliamentary immunity. So ano ang gagawin natin para ma-pressure itong mga to? Balahuraan na. So tama actually ang ginagawa natin kapag yung mga tipong may mga binabastos ang ating Vice President. Halimbawa, sila, labasan na ng Patek dyan, labasan na ng Rolex, ng mga pinagyayabang ninyong mga sasakyan na nag-e-exceed naman yung value sa inyong pwedeng na kinita bilang mga kongresista. Hirap talagang i-explain, no? Kaya lang, walang people's tribunal para dyan. Grabe, nakakasuka sila sa Congress, talagang tinapik sila. Sabi ni Roer, tama ba yan? What can you say po about the way they executed De Lima before? Darling, hindi in-execute si De Lima, mahiya ka naman sa paggamit mo ng salita. But I refuse to join dun sa mga ginawa ng mga kongresista sa kanya, yung mga Jonel na yan. At the time in Congress. Kasi that is not the place for it. Pwede siguro, pag private citizens, iba yon. Pero kongresista, tapos pag-uusapan niya ng ganyan, tapos nag-e-elicit ka ng bastos na mga salita galing sa mga lalaking di umano'y mga partners niya, mga bed partners niya, I think that was also not acceptable. Hindi ako naniniwala na dapat ginawa yan kay Leila De Lima, and I did say that. And I did not join in the hooting that followed that one. Hindi ko gusto yan. Hindi ko gusto si Leila De Lima, ha? Di talaga ako pro De Lima. Kahit kailan. I found that as DOJ, she had many, not only mistakes, but there were also some very lazy press conferences. That there was also an outright pambabastos sa Korte Suprema. Pero hindi ako naniniwala dun sa mga ganyan. Okay? Tapos, meron pang mga mga trolls dito na magsasabi pa na, ang daldal mo, girl. Bakit ka nandito? Hindi ka ba na uncomfortable sa sarili mo? Nood ka naman ng nood, tapos magrereklamo kang madalda. Darling, live ito, talagang nagsasalita ako. Talagang nagsasalita ang tao kapag live. Bakit ka pumupunta sa isang live tapos magrereklamo ka sa salita o sa daldal? Anong tawag sa'yo? Okay, teka, dito naman sa kabila. I thank you kay VH3. Kai says, at silang mga mambabatas, alam nila itsura ng mga kulungan pero walang ginagawa. Totoo yan. Joan says, weaponizing the power of contempt when it is actually a weapon. Ayokong hayaan yung mga bobo. Kailangan maturuan sila. Kailangan kahit paano, they are faced with their, with the effects of what they say. Hindi yung pwedeng pupunta ka lang dito, mang-iinsulto ka, and you will get away with it. It is time for learning. This is a learning and teaching moment. Thank you kay Chris.
at kay BHP.